Ang dating libreng pagdaan sa huling segment o segment 3B ng Cavitex C5 Link may bayad na simula sa Martes, May 5. Para sa mga motorista mula Taguig patungong Sucat Road, 59 pesos ang toll sa Class 1 vehicles gaya ng mga kotse, 117 pesos para sa Class 2 gaya ng mga bus at 176 pesos para sa Class 3 gaya ng mga truck. Para sa mga manggagaling sa Taguig papunta sa Rojas Boulevard o Zapote, 97 pesos ang Class 1. 194 pesos ang Class 2 at 291 pesos naman ang Class 3. Mula nang buksan noong March 30, libre ang pagdaan sa Segment 3B ng Cavitex C5 Link na nag-uugnay sa Cavitex at C5 Road sa Taguig. UP ang bahagi ng isang sasakyan na may sakay ng mga Korean national matapos bumangga sa isang trailer truck sa Malate, Maynila. Nakatutok si Jomar Apresto. Halos mayupi ang kanang bahagi ng kotseng ito matapos umanong mabangga ng isang trailer truck sa barangay 690, Malate, Maynila, mag-alas 3 na madaling araw kanina. Sugatan ng dalawang pasahero nito na pawang mga Korean national. Ayon sa pulisya, galing sa Parañaque City ang mga biktima at sumakay sa isang TNVS para sana pumunta sa Malate. Pero habang nasa San Marcelino Corner Nakpil, nabangga sila ng trailer truck. Ayon sa pahinante nito, galing sila ng pier at pauwi na sana ng Batangas. Huli na raw nang mapansin nila ang kotse. Mabilis yung takbo ng kotse, gano'n? Mabilis-bilis din po. May mga sugatan ba doon sa kotse? Nakita mo? Meron po, may mga sugatan dalawa. Agad na isinugod sa ospital ang mga dayuhan. Ligtas naman ang driver ng TNVS na sinakyan ng mga biktima. Sa ngayon ay ikinulong sa MDTEU ang driver ng TNVS at trailer truck habang gumugulong ang investigasyon. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Nakalbo na ang bulubunduking lugar sa Baras, Rizal dahil sa quarrying operation na nabistong illegal pala. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa surveillance video ng NBI Rizal, bistadang umano'y illegal na quarry sa Baras, Rizal. Kasama mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR Region 4A, sinilakay ng NBI Rizal ang bulubunduking lugar kung saan tumambad ang mga tumbang puno at kalbong bahagi ng bundok. Dumulog sa atin ang LGU at nagsusumbong na merong isang operasyon ng quarry na walang kaukulang permit. Nagpadala tayo ng tao, pina-surveillance natin, nagpalipad ng drone para malaman kung meron nga talagang operasyon ng quarry. Sa litratong binigay ng NBI, makikita ang malaking pagkasira ng lugar dahil sa quarry. Kita-kita po natin yung diferensya na talagang nakalbo na, nagputol ng puno at may mga paghuhukay na po na ginagawa. Napakalaki pong problema niyan pag nagtag-ulan na at nagbagyo na sapagkat ito po ay natural protection natin sa kalamidad, yung pagbaha po at yung pag-landslide. Dahil naputol na po, nawala na yung puno at nagbago na yung terrain po. Ayon sa NBI, base sa certification ng iba't ibang ahensya, walang lisensya o permit ang kumpanya para mag-quarry. Huli sa akto ang ilang mga tauhan ng quarry, kabilang ang dalawang operator ng backhoe. Kumpiskado ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng quarry materials at equipment. Kakasuhan din ng theft of minerals sa ilalim ng Philippine Mining Act ang mga may-ari ng kumpanya na nasa likod ng illegal quarry. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Maghahain ng mosyon ng abogado ng dating broadcaster na si Jay Sonsa para ma-lift ang warrant of arrest o kaya iginiit ang pagpapiyansa para makalaya ang kliyente. Ayon sa abogado ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, nagkamali ang korte sa inilabas na arrest warrant. Batay sa warrant na inisyu ng Pasay City RTC Branch 118, para ito sa kasong unlawful use of means of publication at unlawful utterance o Article 154 as amended by Republic Act 10591 at not bailable o wala umanong piyansa. Pero ayon kay Tolentino, ang RA 10591 ay Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang dapat anya na nakasite o inilagay na batas sa warrant ay ang RA 10951 na nag-aamyenda sa Revised Penal Code. Batay sa pagsusuri ng GMA News Research, bailable ang kasong unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Taliwas po ito sa nakasaad sa warrant of arrest na not bailable ang kaso ni Sonza. Dapat ang court ang mag-explain ito, bakit nangyari ito, na nagkamali ang court tapos pinirmahan ng judge. Because of that, na-deprive yung liberty ng aking kliyente. Sa information na final ng DOJ papunta sa court,
ang nakalagay doon, bail not required. Hindi nila check yung mga non-billable. Mali na yun. Pangalawa, yung batas na sinahid sa warrant of arrest, mali din. Kasi ano yung relationship sa illegal possession of firearm sa unlawful publication. Sinusubukan pa po namin kunin ang panig ng korte. Kaugnay po nito. Nagtutulungan ngayon ang ilang ahensya ng gobyerno para mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino na umuwi dahil sa gulo sa Middle East. Nakatutok si JP Soriano. Caregiver sa Israel si Jesselyn. Pero matapos niyang umuwi dahil sa gulo sa Middle East, naghahanap ulit siya ng trabaho abroad. Kulang daw kasi para bumuhay ng pamilya ang sweldo ng trabahong ina-applyan niya rito sa Pilipinas. Wala, hindi talaga kaya ng minimum lang eh. Oo, pagkain, syempre mga bayarin, kuryente, tubig, syempre may mga anak ka pang pakakainin, ang mahal na bilihin. Kanina, mahigit 160 na overseas Filipino workers mula sa Kuwait ang bumalik sa bansa. Mahigit 8,000 OFW na sa kabuuan ang nagbalik Pilipinas mula sa Middle East. Tinutulungan naman sila ng Overseas Workers Welfare Administration na makahanap ng trabaho sa Pilipinas. Pero base sa survey ng OWA, sa tanong natin na willing pa ba kayong magtrabaho abroad, hindi specific ang tanong ko sa Middle East, ang sagot over 70% oo. So ibig sabihin they still find that working abroad is a better opportunity for them. ayon sa Department of Migrant Workers, sinusuri nila ang skill sets ng OFW mula Middle East para tugma sa job orders sa iba't ibang bansa. It continuously is a challenge for us to be able to provide better opportunities here in the Philippines. But in practical terms, ang sinasabi ng mga kababayan natin, na siguro kung mas maganda yung sitwasyon abroad at mas mapayapa, they are open, no? Kasabay nito, bumuo ng kasunduan ng OWA at Commission on Higher Education o CHED kaugnay sa scholarship program para sa mga anak ng mga OFW sa kolehiyo. Pinalawig ito para bigyan din ng scholarship ang mismong mga OFW. Patuloy rin ang monitoring ng DMW at OWA sa mahigit 3,000 Pilipinong tripulanteng sakay ng mga barkong nasa loob pa rin ng Persian Gulf at hindi pa nakakalabas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakda, mahigit 1,300 na Pinoy seafarers na ang nakalabas na roon. Minamanmanan natin doon ang sitwasyon ng pagtawid ng mga tripulante natin. Meron tayong inaantabayan na at least 14 naman na makakatawid. Hopefully makatawid sila. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Gumuho ang Kaliwet Detour Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur kanina. Sabi ng DPWH, bumigay ito nang dumaan na isang 20-ton 10-wheeler truck kahit na 5 tons lang ang load limit ng tulay. Kargado ng bato ang naturang truck. Nagsisilbing detour bridge ang tulay habang ginagawa ang permanent bridge na inaasahang matatapos ngayong buwan. Kapapasok lang po na balita, kasalukuyan na nagkakaroon ng pyroclastic density current sa Miisi Gully sa southwestern slopes ng Mayon Volcano. Ayon sa PHIVOLCS, ang plume o usok ay papunta sa west-southwest. Nasa 4 na kilometro ang agos ng pyroclastic density current o uson. Tutok lang po sa GMA News social media pages para sa iba pang detalye, kaugnay niya. Consistency is the key para sa mga Kapuso Stars para ma-achieve ang kanilang Summer Ready Buds, ang kanilang fitness routine to stay in shape. Alamin sa aking chika. The summer sun is out at para sa Kapuso Hunks, it's time to flex their hard-earned bod. Hitting the gym ang routine ni Kokoy De Santos para mapanatili ang kanyang pagiging fit. Working out to the gym bud, ang motivation ni Royce Cabrera para steady lang ang pagiging in shape. I'm gonna compete in Hong Kong this coming May 9. I'll be racing with David. I'm really excited na ma-beat namin yung record. Intentional workout ang hanap ni Vince Maristella kasama ang kanyang gym buddy na si pambansang Ginoo David Licauco. Si Ruru Madrid, tuloy-tuloy ang training kahit nakabakasyon. Dala pa niya ang shadow boxing routine sa Spain para ready na sa action scenes ng Hari ng Tundo. Shedding off his young boy image, si Paul Salas, at ang kanyang paraan to keep fit, basketball.
Getting ready na sa maaaksyong series sa upcoming Kapuso series na Kamao, si Anton Vinson, na regular ang kanyang pagbaboxing. Same goes with his co-star Bruce Roland. Hindi raw mawawala sa kanya ang disiplina pagdating sa gym. Simpleng routine ko from before, Monday, Wednesday, Friday, gym. Hindi lang sa spare time dahil gumagawa talaga ng oras to pump some iron si Derek Monasterio. At kitang-kita naman ang resulta. Thank you, Nelson. Mga kapuso, mula po sa pagtitrek sa isang aktibong bulkan hanggang sa pagpunta sa talon na nasa ilalim ng lupa. Isama na po ang mga yan sa inyong bucket list kung magbabakasyon sa Cagayan. Pasyal po tayo sa pagtutok ni Mark Salazar. Feel the heavenly vibe habang nagtetrek sa gitna ng makapal na hamog. Bonus pa ang panoramic view sa inyong pag-akyat at nagaslas na mga talon. Ang Mount Kagwa sa Gonzaga, Cagayan, tiyak na pasok sa mga mahilig sa nature at trekking adventure. Tanaw ang usok mula sa summit nito. Ang Mount Kagwa kasi ay isang active stratovolcano. Nakilala rin bilang Mountain of Fire at Bantay ti Apuy sa Ilocano. Mula sa tuktok ng bundok, baba muna tayo sa ilalim ng lupa. Sa bayan ng Lasam, kakaibang nature trip ang hatid ng Nagtapwakan Falls na tinatawag ding the Falls of the Underworld. Noong dekada 80, nadiskubre ng isang katutubong aita ang talon ayon sa mga taga-barangay Sikalao kung nasaan ang talon. Mula sa ibabaw ng lupa, bababa sa yungib na 15 metro ang lalim gamit ang lubid. Sabay sa pagbaba ang malamig na daloy ng tubig patungo sa loob ng kuweba. Doon naghihintay ang kakaibang view ng subterranean falls. Nasa labas naman ang isang talon at plunge pool para sa hindi trip pumasok sa ilalim, pero nais pa rin magtampisaw. O saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Mark Salazar, nakatutok 24 Oras. Tiyempo po sa Labor Day ang literal na pag-labor ng isang buntis sa isang Roro vessel. Nasa biyahe pa Matnog, Sorsogon ang 32 anyos sa babae na makaramdam ng pre-labor symptoms. Agad itong ipinagbigay alam ng operator ng Roro sa tanggapan ng BFP Matnog na siya namang nakipag-ugnayan sa isang ospital sa bayan. Pagdaong sa pier sa Matnog, agad sinuri ng mga responder si Mami na sa barko na nanganak at ang kanyang baby girl. Ligtas naman ang mag-ina na dinala sa ospital. Aliw naman ang mga netizens sa kakaibang diskarte ng isang fur mom para i-train ang kanyang alagang kuting. Pero hindi tricks at pagiging obedient ang kanyang itinuturo, kundi kung paano kumain. Todo yuko habang nakadapa ang news scooper na si Net para i-demo kung paano kumain ng cat food sa kuting na si Arya. At with matching higop at nguya sa pag-arte. Ang kuting naman tila takang-taka sa ginagawa ng kanyang amo. Pero parang hindi raw effective ang tutorial dahil sa huli, hindi pa rin kinain ni Arya ang pagkain inihanda sa kanya.